Sprinkle Donut. Good morning, Sprinkle Donut. Taga saan ka? Hello, boss. Ano to? Business account mo? Magandang umaga po. Sa ano po, sa minamanage ko. Okay. Ano tanong mo, brother? Sir, tanong ko lang sana kung paano maging magaling na manager. Alam mo kasi mataas yung position mo dati sa work. Mukhang nakabalita ka. Okay. Ang sikreto sa magaling na manager, you have to be a good follower first before you become a good leader. Ibig sabihin, ikaw muna, aralin mo muna bilang follower muna na meron kang boss sa ibabaw mo. So meron kang boss sa ibabaw mo, ano ba palagay mong gusto ng boss mo? Ano ba palagay mo yung requirement sa trabaho? Paano ba maging magaling na empleyado? Paano ba maging magaling na subordinate? Ano ba palagay mo yung mga bagay na ikatutuwa ng boss mo? Ano ba yung mga bagay na ikaiinis ng boss mo? Kapag alam mo na ngayon kung ano yung nakapalibot dun sa pagsunod, being a good follower, now that's more than half of the job done on being a good leader. Kasi yung nasa ibabaw mo, simple lang naman yun eh. Hindi naman ganun kakomplikado eh. Pag nasa ibabaw ka na, ituturo mo lang ngayon lahat ng mga bagay na ginawa mo nung nasa ilalim ka pa. Before you go to the above job, you have to do the below job. Follow-up question, brother. Sir, taga-probinsya kasi ako. Bali, lilipat ako sa Manila para maghanap buhay ngayon. Okay. May advice ka po ba? Keep a very, very, very low profile. Ang ibig kong sabihin, dapat lahat ng kabaratan nasa iyo. Dahil sobrang gastos sa Metro Manila. Diretsuhin kita. Mula dun sa tinitiran mo hanggang sa mga pagkain, walang likod bahay na pwede kang mahingan ng mga talbos na pwede mong ilaga. Lahat ng bagay mahal, lahat ng bagay kailangan mong maglabas ng pera. Tumungtong ka pa lang sa labas ng bahay, may gastos na agad. Nasa loob ka pa lang ng bahay, may gastos na agad. So you keep a very low profile, huwag kang mayabang dito sa Metro Manila kasi diretsuhin kita. Pag nagyabang ka rito, ubos ang pera mo. Ubos ang pera mo pag nagyabang ka sa Metro Manila. Always keep a very low profile. Wala pa rin talagang tatalo dun sa konsepto na binibili mo lang lahat ng kailangang bilhin na mamamatay ka pag hindi mo binili yun o magiging inconvenient ang buhay mo pag hindi mo binili yun. Yung pagkain, yung bayad sa renta, sa ilaw, sa tubig, huwag kang magastos sa pagkain mo, hindi pwedeng bili ka ng bili sa labas, bumili ka ng burner mo, bumili ka ng tangke ng gas, magluto ka sa bahay, gulay lagi dapat ang pagkain mo dahil tangke na hindi biro dito, ang mahal, ma-hospital ka. Yung mga ganun. Ang pinakamalaking tip ko sa iyo para umalagwa ka rito, isa sa mga pinakamalalaking natutunan ko sa pagmamaniobra sa Metro Manila kasi all throughout my life halos nasa Metro Manila ako eh. Ngayon, isa sa mga pinakamalalaking tip ko sa iyo sa pagmamaniobra sa Metro Manila, kung gusto mong umalagwa ang buhay mo rito, matuto ka ng konsepto na ano ba palagay mo yung gusto ng boss mo sa iyo. Ang ibig sabihin yan, kapag dumating ng ngayon sa punto na ang boss mo dependiente na sa iyo na mismo nakaasa yung boss mo dahil halos lahat ng bagay, ikaw na halos ang gumagawa, hindi na siya mabubuhay nang wala ka. Ang ibig sabihin, may possibility, tataasan ang sweldo mo o ipopromote ka na rin at the same time. Pag hindi niya kayang mag-promote, pag siya na-promote, ikaw na ngayon yung ipapalit niya doon sa nabakanting position. Yun ang sikreto. Sa 48 of laws of power yan, di ba? Nasa pagalingan ng pakikisama yan, brother. 48 laws of power. Make people dependent on you. Tapos wag kang masisira. Ingatan mo ang pangalan mo ng mabuti kasi yung mabuting pangalan pwede mong isanlayan. Maraming pera ang mga taga Metro Manila. Yung mabuting pangalan madaling isanla. Kapag alam ng tao, nakarespeto kang tao at hindi mo sisirain ang sarili mo, kahit magkasakit ka dito may sasalo sa'yo. Dahil maraming pera mga taga Metro Manila. Hindi katulad sa probinsya. Alam mo yung iilang piraso lang ang mayaman, tas untouchable, unreachable pa. Yung iba mga politiko. Dito ang dami-daming taong mayaman dito. Boss mo lang diretso eh, mayaman agad yan eh. May kapasidad siya para magbayad o napunta siya sa posisyon kung saan mas malaki ang ibinabayad sa kanya ng kumpanya kaysa sa'yo. Madaming mayaman sa Metro Manila.
Follow-up question, brother. Sir, yung business kasi na minamanage ko ngayon is donut. Tapos, yung value niya, tapos yung mga, ano yung sa paggawa doon, galing sa Amerika. So, pang Starbucks talaga yung pricing. So, pinaproblema ko ngayon kung saan ba yung mas maganda magpwesto. Kasi ano sila nasa La Union sila Teka muna, although nagmamarket ako nagmamanage ka lang Paano nangyaring ikaw na rin ang nagmamarket? Hindi dapat magkaganon. Ganun ngayon, sir. Bali ako pa yung graphic artist nila. Ako ikaw lang talaga dependente sa'yo. Pag napapalito mo yung negosyo, putang ina, tiba-tiba ka dyan, brad. Opo, sir. Okay, nagigets kita. Tiba-tiba ka nga dyan kapag ka napapaldo mo yung negosyo. Kasi mukhang sa'yo na rin pinapahandle yung negosyo, pati marketing Supposed to be, dapat kapag nagsisimula pa lang ang negosyo, may ari mismo in charge ng marketing. Yung sales, pwede mo itoko sa iba yan. Pero ang marketing, mahirap. Sa Amerika siya. Yung may ari? Ano yan, nag-franchise siya o sariling brand niya yan? Sariling brand niya talaga, tapos galing Amerika to, dinala niya dito sa Pilipinas, so mahal talaga. Mahirap mag-market kasi. Ang pinakamadaling paraan na mag-market ng mahal na bagay, lifestyle. Kung hindi mo nakikita, maraming mga influencer sa social media ang nagpapakita ng mga magagarang lifestyle. Bakit nagpapakita ng magagarang lifestyle? One is because yun talaga yung lifestyle nila. Yun talaga yung kinamulatan nila. Two, because meron silang binamarket na produkto. So, isa sa mga pinakamabibilis na, I will say, hindi mabilis. I will say, isa sa mga pinaka-effective na paraan na mag-market ng mahal na produkto, lifestyle. So bukod sa lifestyle, merong branding, 'di ba? Andyan na rin yung branding, andyan yung lifestyle at maraming iba't iba pang mga bagay. Ngayon, hahanap na lang kayo kung paano nyo gustong i-market yan. Kasi I can only suggest, pero at the end of the day, kayo pa rin ang magre-research kung paano mina-market yan sa Pilipinas. Hindi madadaan sa isang usapan yan. Kung pupunta ka rito, pwede natin pag-usapan yan. Pero hindi madadaan sa isang 5 minutes na conversation lang yan, brother. Kasi kung kayang daanin sa isang 5 minutes na conversation lang yan, putang ina, lahat ng negosyo kayang pumaldo sa buong Pilipinas. Hindi ganun kadali yung tinatanong mo sa akin, brother. It will take some time. And it may probably take 1 year or 2. Baka 2 taon ang abutin yan. Ang isa sa mga pinaka-effective na paraan ngayon, kung maraming pera ang boss mo, influencer. Pag yung influencer, kaliwat kanan, yung bayad ninyo sa mga influencer para sila mismo nagpo-promote ng mismong negosyo, yun, surefire, tatabo talaga ng views yan. Tapos magkakaroon ng maganda-gandang impression kapag ka high-end yung mga kinukuha ninyong mga influencer. Tignan mo, pinakamagandang halimbawa dyan, hindi masyadong kamahalan ito pero magandang halimbawa ito. Yung, ano yung kakompetensya ng Turks, brother? Yung yung shawarma na buy one take one. Nakalimutan ko anong pangalan nun Yung kinuha nila si Catherine Bernardo at saka si Daniel Padilla. Nakalimutan ko anong pangalan nun Basta yung ano na yun, yung brand na yun. Yung brand na yun, hindi na masyadong malaki ang pondo nila So parang hingang malalim na lang, kinuha nila si Catherine Bernardo at saka si, oo. Yung si Franklin Miano. Shawarma Shack yata. Yung in-interview ni Franklin Miano. Shawarma Shack. Shawarma Shack. Yung Shawarma Shack na yon, hindi na masyadong malaki pondo nila. Kumbaga parang sapat na lang yung pondo, may konting alam mo yun, butang ng konti, kapiraso, para kunin si Catherine Bernardo, tapos hingang malalim na lang yung ginawa nila. Kasi medyo pa-downfall pa-dip na yung kapiraso, yung nila, yung brand nila nun Nung kinuha nila si Catherine Bernardo at saka yung jowa niya, mag-jowa dati, pumaldo sila bigla Si Daniel, Kasi merong attention na nakukuha itong mga tao na to. Tapos merong impression ang mga tao dun sa mga matataas na tao na yan. Yung mga artista, yung mga influencer na maayos ang pangalan. Yung mga yan, merong impression ang mga tao dyan Anong ibig sabihin? Pag kinuha mo sila na influencer o endorser para dun sa negosyo ninyo, dun sa produkto ninyo, magkakaroon ngayon ng magandang impression ang mga tao dun sa mismong ibinebenta ninyo na produkto ninyo. Kumbaga, mahahawa kayo dun sa
impression na meron ang mga tao dun sa mga kinukuha ninyo ng mga influencer. Pero pipili lang kayo ng influencer na kukunin kasi marami talagang diretso hindi talaga mabango sa pangalan ng publiko. Oo, sikat sila. Ando na. Sikat sila. Pero hindi mabango ang impression sa kanila ng publiko. You have to be very, very, very careful sa pagpili ng influencer or ng artista na kukunin ninyo na magpo-front ng brand ninyo. Ang primary reason is dahil mahal yung binibenta ninyo eh. You are promoting luxury. Hindi yan pwedeng kahit sino na lang. Ngayon, kung donut-donut lang sa kanto yan, pwede. Pero hindi eh. Mahal yung binibenta ninyo at sinasabi nyo kapresyo ng Starbucks yan. That will also mean dapat meron kayong pera para sa pwesto na maganda. Kasi ang ibebenta nyo dyan, ambience. Isipin mo, kinuha mo halimbawa ang Richard Gomez o ang Lucy Torres para mag-endorso ng produkto ninyo. Tapos yung lugar ninyo, tangina kanto lang. hindi nagtutugma. Kailangan magtugma yung pwesto, magtugma yung influencer o yung artista na kukunin nyo para sa marketing at branding ninyo. Kuha mo? Opo, sir. Yun. Follow-up question, brother. Sir, tanong ko lang sana kung paano nyo na-handle noon yung dati yung mataas pa position nyo. Paano nyo na-handle yung stress level? Ay, kasi ngayon, ganda. first time kong... Napakaganda. Grabe, hirap. Tapos, sir, ano pa? Hindi po Dalawa ako yan tapos, sir. Sige, go. High school graduate lang po ako. Kaya parang ano talaga, nakaka-pressure masyado. Walang problema ron kahit graduate ka pa ng elementary lang eh. Pero mas malaking bentahe kapag naka-graduate ka ng kolehiyo, lalo na business school. Ang isa sa mga sikreto ng mga magagaling na manager. It is just a matter of putting yourself in someone else's shoes. Ilalagay mo yung sarili mo sa posisyon ng nasa kabila. Halimbawa, may tao ka sa ilalim, supervisor, halimbawa. Bago ka magbaba ng isang malaking bagay, siguraduhin mo munang nakakondisyon yung tao. Isa pa, isama mo sa pagkukondisyon mo sa tao na yung mga bagay na ibinababa mo, it is a business need. Hindi yan trip-trip lang. Kasi merong mga subordinate na siguro kung nararamdaman mo, may mga subordinate palag-palag na para bang ang dating, hindi, trip-trip mo lang yan, pinagtitripan mo lang kami, kaya mo binabayang ganyan eh. Ano ba eksakto yung problema mo? Para ma-resolve ko na kagad. Saan ka nahihirapan? Sa ano, sir, kasi yung mga pinapatrabaho sa akin ni ma'am ng tambak siya, parang kasi graphics, pag-edit ng video namin, workload. Sabay ko yan. Yung nasa ibabaw mo, dapat aware siya sa workload mo. Dapat aware din siya na hindi mo na kaya. Kasi ang hindi mo gugustuhin, yung umuo ka ng umuo, tapos tambak sila ng tambak ng trabaho, tapos hindi mo na nagagawa yung trabaho, brother, masisira pangalan mo dyan. Diretsahan, masisira pangalan mo dyan. So you have to say it when things are not okay. Kailangan sabihin mo sa boss mo kapag hindi mo na kaya. Dapat alam ng boss mo yung capacity mo. Hindi lang capability, pati capacity. Alam dapat ng boss mo ang capacity mo. Hindi pa pwedeng basta na lang na itatambak sa iyo ang trabaho, tapos tatanggapin mo. Kasi okay yun kung tumatanggap ng trabaho at maraming trabaho ang nakatambak sa'yo. Pero the worst that you need is kuha ka lang ng kuha ng trabaho, hindi mo na pala kaya, hindi mo na papanindigan, tapos nasisira ka. Tignan mo, parang katulad na to, itong isang piraso na to na MRKCM. Tignan mo, sabi niya, Blood think that he's main character. Tanga, main character talaga ako rito, live ko to eh. Bobo ka talaga eh. Yung mga ganyang klaseng bobong mga tao, sinisira nila pangalan nila eh. Sinisira nila pagkatao nila sa pagkukomento ng hindi man lang ginamitan ng utak. Ako talaga main character dito. Bakit? Kasi live ko to. Mag-live ka ng sarili mo. Tignan mo, ikaw main character dun. Kung may manonood sa'yo, Blood. Ay, nako. Mga bobong tao talaga. Pagka bobong basher ka talaga, mas maluwag ang bunganga mo kaysa sa utak mo eh, no? Anyways, kailangan alam ng boss mo yun, brother, kung hanggang saan lang ang capacity mo. Pagka yung oras mo, magbigay ka ng ang tawag nila doon, time in motion kung tawagin. Time in motion. Yun yung pagkakahati-hati ng oras mo mula nagsimula ka ng trabaho hanggang matapos ka ng trabaho, isa-isahin mo sa kanila yung time in motion mo. Para aware ang boss mo na hindi mo na talaga kaya pagdating sa workload. So kailangan na nilang kumuha ng secretary mo. Hindi pwedeng wala. Bakit? Kasi masyadong mabigat yung mga bagay na pinagagawa sa'yo na pati marketing sa'yo. Mabigat ang marketing, brother. Mabigat ang marketing. Imagine mo, mabigat na nga yung sales, ha?
Mabigat pa yung marketing. Parehas na mabibigat yung dalawa na yan eh. Isama mo pa, pati yung operations yata nasa iyo rin eh. Sa'yo ba Oo, kasi operations? lahat ng social media ako bumahawak. Hindi, operations brother. Yung actual na yung operations niyo kung paano yung pagluluto, bla bla, etc. Tapos yung panahon ng pagtitinda na, yung tindahan mismo, eksakto. Ang production ba ikaw pa rin nag-handle? Ay, hindi po. Ng ano lang, ng marketing sa online, tsaka yung social media niya. Ang operations Edit ng hindi ikaw. video, tsaka yung mga graphics. Hindi po, hindi po. Ah, okay, okay.